Praise the Lord. Hallelujah. To God be all the glory for today. God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Ang ating tatalakayin for this particular time is about valuing the gift of life every day. Pahalagahan natin ang regalo ng Diyos sa buhay natin araw-araw sapagkat ang buhay na ito ay galing sa Kanya at ang ating buhay na taglay ay hiram lang natin mula sa ating Panginoon. Kaya pahalagahan natin ito at gamitin natin ito una para sa Kanyang kaluwalhatian, pangalawa para sa pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating kaibigan, sa ating mga kakilala upang ang ating buhay ay tunay na maging buhay na patotoo sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ang sabi dito sa Psalms chapter 3 verse 5, I lay down and sleep, I awake again because the Lord sustains me. Ako ay humimlay, agad na katulog, at muling nagising sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan o ng muling pagkagising. Siya ang sumistina sa aking buhay. Tayo ay natutulog sapagkat kailangan natin ang pagtulog. Ito ay pagpapahinga na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa buong maghapon na matapos tayong magtrabaho, matapos nating gawin ang ating tungkulin. Sa buong maghapon na tayo ay napagod, may gabi upang tayo ay humimlay upang magpahinga. At ang sabi sa ating binasa, nung tayo ay humimlay, agad tayong nakatulog sapagkat ang Diyos ang kumupkup sa bawat isa sa atin. Alam nyo ba na maraming tao ang hindi makatulog sa mga panahong ito sapagkat sa sobrang dami ng kanilang iniisip, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, hindi nila alam ang kanilang patutunguhan kung saan, bagamat karamihan sa kanila ay mayaman, maraming salapi, pero hindi sila makatulog ng mapayapa sapagkat marami silang alalahanin sa kanilang buhay. Ang kanilang puso ay punong-puno ng kabagabagan, ang kanilang isipan ay walang kapayapaan. Ngunit tayo na payak ang pamumuhay, simpleng mga nilalang na may pananampalataya sa buhay na Diyos, na anak ng Diyos sapagkat kumilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, binigyan ng Diyos ng karapatan na maging tunay niyang anak, bagamat ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus, nakaisa-isa o bugtong na anak, ay namatay sa krus para sa ating lahat. Sa pamamagitan nito, tayo ay Kanyang inako na Kanyang tunay na mga anak or mga adopted son, adopted daughters of the living God dahil tayo ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Yesus at binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging tunay niyang mga anak according to John chapter 1 verse 12. Tayo ay pinangalagaan ng Diyos. Tayo ay inako ng Diyos na Kanyang mga anak. Bagamat ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos at binigyan niya ng buhay, pero hindi lahat ay Kanyang anak sapagkat hindi naman kumilala sa Kanya at naglagak ng buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay naging anak ng Diyos. Pinag-arian niya tayo ng totohanan
at ngayon ay pinangangalagaan, tinutulungan, inaalalayan, sinasamahan, at higit sa lahat ay kanyang iniingatan, sinasamahan ng kanyang banal at makapangyarihang Espiritu Santo. At ang sabi dito, tayo ay humimlay at agad nakatulog at muling nagising sapagkat tayo ay kanyang kinupkop. Hindi lamang tayo nakatutulog ng maayos at mapayapa, kung hindi may katiyakan tayo na muli tayong pagkakalooban ng ating Amang Diyos na sumasalangit sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak ng panibagong buhay. Bagamat hindi natin alam kung ano ang nagaganap sa ating paligid, habang tayo ay natutulog, wala tayong pagkakaalam kung tayo ay magigising pa o hindi. Ngunit tinitiyak ng salita ng Diyos na tayo ay muling may buhay sapagkat tayo ay kanyang sinustina. Tayo ay kanyang pinangalagaan at iningatan. Tayo ay kanyang binigyan ng muling buhay upang maipaglingkod natin ang buhay na ito sa kanyang ubasan at maging karangalan niya sa lahat ng ating sasabihin, gagawin, ititingin ng ating mga mata, sa lahat ng ating iisipin. Ang lahat ng ito ay makapagbigay ng kapurihan sa Kanya na lumakad tayo ayon sa Kanyang layunin sa ating mga buhay. Isang paalala sa atin na ang ating buhay ay hindi natin hawak. Ito ay hiram lang natin sa ating Diyos na buhay. Kung kaya't ito ay isang buong pusong pagpapasalamat na dapat nating sabihin sa Diyos. Napasalamatan natin siya sa hiram na buhay na ito na kanyang ipinagkaloob. Na anytime ay pwede niyang bawiin, pwede niyang kunin, pwede niyang alisin sa ating katawan. Kung kaya't buong puso nating ipinagpapasalamat sa Kanya at ipinagagamit ang buhay na ito para maging instrumento niya na pagpapala una sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga relatives, sa ating mga kapatiran, na kung paano nabuhay ang Panginoong Yesus na may kabutihan, ay ganun din naman tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Ang sabi dito sa sumunod na chapter ng Psalms chapter 4 verse 8, in peace I lay down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. At habang tayo ay nahihimlay ng may kapayapaan, sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin ng katiyakan sa ating pagtulog. Katiyakan sa ating pananahan ng may kapayapaan sa ating paghimlay, sa ating pagtulog. Mapayapa tayong nakatutulog sapagkat nandyan siya. Hindi lamang sumusustina, kung hindi nagbibigay din naman sa atin ng kapayapaan. Wow! Napakabuti ng Panginoon. Kaya pagkagising pa lamang sa umaga, ang ating puso ay punong-puno na ng pagpapasalamat sa Kanya. Salamat Panginoon sa panibagong buhay na ito. Salamat Panginoon, ako ay nakatulog at muling nagising sapagkat ikaw ang sumistina sa akin. At habang ako ay nakahimlay, habang ako ay natutulog, mapayapa ako na natutulog sapagkat ikaw ang naglagay sa akin sa ligtas na lugar. Kaya
lagi nating pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay sapagkat ito ay regalo galing sa Diyos. Ipagamit natin sa Diyos ang mga sandali ng ating buhay sa ikararangal ng kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Sa ikapagpapapala ng ating mga mahal sa buhay, bilang mga anak na mabuting anak sa kanilang mga magulang, bilang mabuting asawa sa asawang, bilang mabuting kapwa sa ating kapwa, tumutulong, nagmamalasakit, nagmamahal, nangangalinga, kumakalinga, nagbibigay ng kasiyahan at hindi sama ng loob sa ating mga mahal sa buhay. Pagpapala, marunong magmalasakit, marunong tumulong, marunong magbigay, marunong umagapay, hindi pabigat kung hindi marunong tumulong, hindi makasarili kung hindi kinukonsider yung iba na higit na mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Umuunawa, nagmamahal, nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos, at nagpapasalamat sa mga nagbibigay ng tulong. Hindi nakasentro ang buhay sa sarili kung hindi sa Diyos na may bigay nito. Hindi nakasentro sa sariling pangangailangan kung hindi sa pangangailangan ng kanyang kasambahay. Salamat sa Panginoon sapagkat tinutulungan niya tayo to value the gift of life every day that He has given unto us. Na alam natin na sa bawat sandali ng ating buhay, ang buhay na ito ay mahalaga kung kaya't pinangangalagaan, inilalayo sa nakasisira sa anumang elemento ng ating katawan. Inilalayo ang ating katawan sa anumang nakakasira sa bawat bahagi ng ating katawan. Inilalayo sa alak, inilalayo sa chismis, inilalayo sa sigarilyo, sa anumang ikapapahamak ng ating mga pisikal na katawan. Sapagkat itong buhay na ito, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, ay hiram lang natin sa Diyos. Ito ay pinagkakatiwala ng Diyos sa atin araw-araw, kung kaya't ipinagagamit ang buhay na ito sa kanyang ikararangal. Marunong magmahal, marunong umunawa, marunong tumulong, marunong magmalasakit, marunong magbigay, nabubuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos na buhay. Nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos. Kung mag-aaral, masipag mag-aral, magtatapos ng pag-aaral. Kung ama ng tahanan, masipag magtrabaho. Nagbibigay sa Diyos sa kanyang gawain. Nagmamahal sa kanyang asawang babae. Ganon din naman ang asawang babae, masipag sa loob ng bahay. Halimbawang ina sa kanyang mga anak. Halimbawang mabuting asawa sa kanyang asawang lalaki. Mag-asawa na tunay na halimbawa sa kanilang mga anak bilang mga magulang. Halimbawa sa kanilang mga kapitbahay. Mabuting kapitbahay. May pagtitiwala sa buhay na Diyos. May pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Inuuna ang Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa, ang kanyang pamilya na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Maunawain, matulungin, mapagmahal, mapagbigay, hindi madamot, hindi makasarili. Bagkus ang iniisip ay ang kapakanan ng Diyos sa kanyang kapwa.
ang iniisip ay ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Salamat sa Diyos sapagkat tinuturuan niya tayo araw-araw na maging mabuting tao, maging mabuting anak, maging mabuting magulang, maging mabuting ama ng tahanan, maging mabuting ina ng tahanan, maging mabuting kaibigan sa ating kaibigan, maging mabuting kapwa sa ating kapwa. Praise God, nandyan ang Holy Spirit upang tayo ay kanyang tulungan na maging mabuting anak ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ang ginagawa niya sa ating buhay araw-araw tayo ay kanyang binabago hanggang sa tayo ay mabuhay kagaya ng ikinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ganitong paraan na nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos, na nagbibigay tayo ng karangalan sa Kanya, meron tayong tiyak na buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na pinagpapala ng Diyos, na iniingatan ng Diyos, na ang pabor ng Diyos ay ating mararanasan sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Diyos sapagkat ang tunay na himala ay ang pagbabago ng buhay na ating natanggap mula sa ating Panginoon nung tayo ay nagtiwala sa Kanya. Kaya mountain movers, mabuhay tayo na kasama natin ang Panginoon araw-araw, not just to believe in Him but also to walk with Him, meaning to live a life worthy of the life that God has given unto us. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay na ito na aming taglay na hiram lang namin galing sa inyo. Salamat sa pang-araw-araw inyong pagtitiwala ng inyong lakas, ng inyong gabay, ng inyong buhay na matagumpay. Kami ay natutulog, may katiyakan kami na habang kami natutulog, kami po ay binabantayan at iniingatan ninyo. At kami ay muling may buhay na tataglayin sapagkat nandyan ka sa amin. Kami ay humihimlay ng may kapayapaan sapagkat inilalagay mo kami sa ligtas na lugar. Salamat sa buhay namin araw-araw. Hayaan mo magamit namin ito. Una, sa kapurihan ng iyong pangalan. Pangalawa, sa aming kapwa na tunay kaming magmahal, umunawa, magbigay, at hindi maging makasarili. Sa halip, lahat ng aming gagawin ay makapagbigay ng karangalan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Na sa ganitong tagpo ng buhay, makatitiya kami ng iyong pag-iingat, pagpapala, paggabay, pagtulong, pagsama, higit sa lahat. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran under the banner of Mountain Movers. Ang pamilya po ni Sister Jovi, ni Darlene, ang pamilya po ni Sister Sol, ni Jaja, ang pamilya po ni Cheryl, ni Nunoy, ang pamilya po ni Nanay Irma, ni Kuya Arman, ni Jerry, ni Lisa, ang pamilya po ni Gig, ni Edith, ang pamilya ni Sweetie, ang pamilya po ni Lucci, O God, Richard, ang pamilya po ni Des, ni Odessa, ang pamilya ko po, O Diyos, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Weng, ang pamilya po ng buong Mountain Movers, O God, patuloy po ninyong ingatan, gabayan, tulungan, at maranasan nila ang iyong himala araw-araw. Salamat po, O Diyos. Maging si Sophie, inaalala po namin siya. Saan man sila naroroon, patuloy niyo siyang patnubayan at samahan ng iyong presensya. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming lahat. Kung anong meron ka na pagpapala sa araw na ito at mga himala ay aming pong malayang tinatanggap ng buong puso at ipinagpapasalamat sa inyo.
Kaya salamat po Diyos sa pang-araw-araw naming buhay. Magpapagamit po kami sa inyo. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan at kasagutan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! God bless you all, mountain movers! See you soon! Bye-bye!